Maayong adlaw kaninyong tanan mga igsuon kong kursilista o karong adlaw nining atong pagpamalandong sa Advent Recollection atong sugdan kini pinaagi sa pagampo diha sa pagbasa sa balaang ebanghelyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang pagbasa sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa maong adlaw, duha ka sumusunod ni Jesus ang naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Emmaus, mga 11 ka kilometro gikan sa Jerusalem. Ug nagisgot mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihan ay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya, apan wala sila makaila kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, unsa bay inyong gipanag sultihan samtang naglakaw kamo? Mihunong sila ug subo ang panagguhay. O ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana kaniya, ikaw ra ba siguro'y bisita sa Jerusalem nga walay mahibalo sa mga nahitabo didto ni ining pipila ka adlaw nga milabay? Usang hitabo nangutana siya. Ang nahitabo kang Jesus nga Nazaret non mitubag sila. Usa siya ka propeta nga gamhanan sa pulong ug sa buhat atubangan sa Dios ug sa tanang mga tao. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga pangulo mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon ug gilansang nila siya didto sa krus. Naglaom unta kato kami nga siya mao ang muluwa sa Israel. Labot pa niini ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo. Ug pipila sa mga babayi nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan apan wala nila hikaplagi didto ang iyang lawas. Ug namalik sila ug nanugilon nga nakakita kuno sila ug panan-awon diin may anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Ug pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan ug nakaplagan nila kini sumala gayod sa gisugilon sa mga babayi apan wala sila makakita kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, pagkabuang gayud ninyo. Pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas ni ining mga butanga ug unya mosulod sa iyang himaya? Ug ipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan. Sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Niadtong tungura, duol na sila sa balangay nga ilang adtuan. Ug daw nagpasabot si Jesus nga mopadayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya og giingnan. Anhil lang ta mamahulay kay hapit na magabii. Busa midayon siya og nagpabilin uban kanila. Sa ila ng pagpanihapon, gikuha ni ang pan o gipanalanginan kini, unya gipikas-pikas o gihatag kanila. Diha-diha, nabuka ang ilang mga mata ug nakaila sila kaniya apan nahanaw siya. Naging-nanay sila, dili ba ingon sa kalayo nga nagdilaab ang atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya ug nagpatin-aw kanato sa kasulatan didto sa dalan? Ug nanindog sila dayon ug namalik sa Jerusalem di nakaplagan nila ang napulog usa ka tinun-an ug ang uban pa nga nagkatigom nga nag-ingon, tinuod gayod nga nabanhaw ang Ginoo. Nagpakita siya kang Simon. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug ang pagkaila nila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Tingali mga igsuon, matingala mo nga kining atong bag-o pa lang nga gibasa nga ebanghelyo kasagaran basahon gyud ni labi na diha sa hapon nga misa
sa Pasko sa pagkabanhaw sa Ginoo. Nya dili man ta Pasko sa pagkabanhaw sa Ginoo, dili pa gani punta Pasko sa pagkatawo sa Ginoo. Adbyento maning atong pamalandong nganong kini man ang atong gibasa karon. Tingali mga igsoon, mabati nato nga murag out of place ba ang atong ebanghelyo, pero ang tuyo nini mao nga ang atong manggong tema karon sa atong pagmamalandong sa panahon sa Adbyento nagkanayon, a synodal church journeying together towards conversion. So sa pagpangayo nako og ideya unsa kay atong hisgutan no, nining atong pagmamalandong sa Adbyento karon nya kay kung tanaw pa nato murag mo'y fashion karon sa simbahan, mo'y uso karon sa simbahan. Tungod kay ni amang kita sa panahon nga gitawag og pre-synodal. Kay sayod man ta nga dunay synod, tigom ang mga obispo nga himuon na siya kung wa ko masayop matag tulo ka tuig didto sa Roma sa tuig 2023 pa. Pero ang atong mahal nga Santo Papa Pope Francis nagawhag man nga wala laing hisgutan kay sama kaniadto ang ginahisgutan pananglit Synod on the Family, Synod on the Word of God, Synod on the Youth ug uban pa. Pero karon tuig 2023 ang mga obispo nga magtigom mag-synod didto sa Roma ang hisgutan ng synod mismo. Masayod man tanong nga synod gikan sa two words nga syn, S-Y-N, no? Pareha ng synchronize, synthesis, no? Pagdungan, pag-uban. No? Nag-synchronize ba ang atong relo? Nag-uban ba? No? Nag-synchronize ba ang atong mga lakang, ang atong mga lihok sa sayaw pananglit? O synthesis, nahiusa ba? No? Nahiusa ba, na-synthesize ba pananglit ang mga topics? Syn, odos, hodos, matod pa sa itong mahal nga Arsobispo, iyang ipasabot, journey, pag-travel, kung pag-lawig. Sa ato pa, nang diha sa mga sakyanan, no, doon na tayo odometer, ang sukod sa pagbiyahe. Sa ato pa, synod, nagabiyahe, nga nagauban, nagkahiusa sa pagpanaw sa biyahe. Mao na ang simbahan, usa ka simbahan nga nagapanaw nga nag-uban. Mga obispo, mga pari, mga relihiyoso, mga laiko, no, labi nagyod. Mao ni karon ang atong simbahan nagpahigayon ni ining gitawag og pre-synodal nga mga consultations kon listening. Siguro unang-una kung moingon ta a synodal church journeying together towards conversion, ang atong pagsaulog manggo sa Adbyento gani kita nato no sa ato ang kandila nga dunay color nga violet. Nganong violet kini tungod kay nagpasabot ni sa paghinulsol, pagbag-o, conversion, no? Nga naman magbag-o, maghinulsol, maglimpyo sa kaugalingon kay moabot na ang pinakakusgan sa atong kinabuhi ang Ginoo mismo. Una mangandam ta pinagi sa paghinlo sa atong kaugalingon. Sa ato pa ang Adbyento di ay usa ka pagpangandam dili sa mga dekorasyon lamang. O okay kung na mga decorations, makapahimangno nato, magdala ka nato sa tinuod nga kahulugan sa atong ipaabot nga mao ang Pasko sa pagkatawo sa Ginoo. Pero dili lang pud kana kung dili ang pagpangandam nga espirituhanon, kinaugalingon sulod sa atong kasing-kasing. Mo nang violet kay gani sa atong mga pagbasa niaging mga Domingo, no? Unang Domingo sa Adbyento, ang pagpangandam gibisan pa man og dunay mga kuyaw nga mga hitabo sa palibot, no? Mubalik ta sa Ginoo, mugunit ta sa Ginoo. Ikaduhang Domingo sa Adbyento gani ang pagpahimangno nga si Juan nga magbubunyag, nagawag kanato paghinulsol, pataga ang mga dalan sa pa conversion. Mo na ingon ta a synodal church journeying together towards conversion. Mo nang gitawag sa Latin, ay panultihon sa Latin, Ecclesia Semper Reformanda, ang simbahan nga kanunay nagabag-o kanunay. Kay kitang tanan, bisan ang mga kaparian, kaobispuhan, mga laiko, ang Santo Papa nga tao usab, doon na may tawag sa pagbag-o kanunay. Mao kining Adbyento,
pagbag-o, paghinulsol, pagbasol aron nga maandam kita sa iyang pag-abot. Doon ang ingon ingon ang dunay kanang gitawag o giandam ang ning pinaagi sa International Theological Commission o sa pagpasabot sa Synodal Church. Ingon dito, without conversion of heart and mind, and without disciplined training for welcoming and listening to one another, the external instruments of communion would be of hardly any use. On the contrary, they could be transformed into mere heartless, faceless masks. So kung wala kunoy pagbag-o, bisag unsa pa ng mga instrumento natong himuon, aktibidades ba sama sa recollection atong gihimo o mga dekorasyon ba sa panimalay o doon na ba tay mga listening sessions kang gitawag, uban pang mga aktibidades sa simbahan, pero kung wala gyoy pagkakabig, pag-usab sa kaugalingon, conversion, pagbag-o, kining tanan mahimong taphaw, mahimong maskara lamang, mahimong daw tigpakaaron inong lamang nga kalihukan sa simbahan kung walay tinuod nga pagbag-o. So mao ni ang Adbyento, ang pagpangandam pinagi sa pagbag-o sa kasing-kasing ug hunahuna aron nga kita maandam sa pagpuyo sa Ginoo sulod sa atong kasing-kasing. Mao na ingon sa San Juan, pataga ang mga libaong, tulira ang mga hiwi nga dalan, hawanin ninyo ang dalan. Adbyento mao kana. Siguro sa atong pagpamalandong ni anang whole theme na nining maong recollection, uban sa konteksto sa Adbyento nga mao ang pagbag-o kanunay. A Synodal Church journeying together towards conversion, usa man ning ato ang pag-journey ngadto sa pagbag-o. Tulo lang ka punto ang akong buti paambit nining atong pagpamalandong karon. Unang-una, kumingon ta, nagapanaw ta nga nag-uban padulong sa kabaguhan, padulong sa conversion. Unang-una, ang atong dalan sa partisipasyon, pinaagi sa partisipasyon. So, participation from exclusion to inclusion. From exclusion to inclusion. Amo nang si Kristo bitaw sa krus, dili exclusive kung dili inclusive. Amo nang apil niya tanan dupa sa krus, dili kay gihakop niya pipila lamang ang iyang gigakos, abli kanunay ang iyang mga bukton alang kaninyo, kanako, alang kanatong tanan. Kay siya dili lamang alang sa pipila kundi alang sa tanan. So participation from exclusion to inclusion. Dili ta mahimong mabag-o diha sa tong panaw nga nag-uban kung ang partisipasyon nga buti pasabot nato pagpaapil sa tanan, dili kay ato-ato lamang, dili camaraderie. Camaraderie lang di ay o camaraderie, camaraderie, partisipasyon. So journey nato kini, panaw nato kini gikan sa pagka-exclusive ngadto sa pagka-inclusive. Mo na dinha gani sa gibasa nato nga ebanghelyo, no? Makita na nato daan nga si Kristo nakasinati nga dunay pagsulay unta nga mahimong exclusive, pero nakaamgo ang duha ka mga tinun-an sa ilang pagpanaw nga apil di ay siya sa ilahang panagistorya. Bisag wa siya mailhi, wa siya ma-recognize, no, nga si Jesus di ay kadto. Gani sa ebanghelyo miingon kaganina, miduol si Jesus ug mikuyog. Miduol ug mikuyog. Kana palang gani buot ni Jesus nga makig-uban siya. Makig-uban sa ilang mga kalibog, makig-uban diha sa ilang mga pangutana, makig-uban diha sa ilang mga kaguol, sa mga wa nila masabti sa kinabuhi, sa ilang mga panghinaot unta nga napakyas, napakyas sa ilahang pagsabot niya itong higayuna. Mikuyog si Jesus. Okay, pwede man to nga pasagdan lamang niya,
kamura dihay naguol, kamuray nasubo, inyo na ng problema, pero wala, mikuyog si Jesus uban kanila. O gani, nasinati niya sa sinugdan nga murag, dunay exclusion, giingnan siya, ikaw ra siguro bisita sa Jerusalem, nga wala mahibalo. Murag, outsider ka man siguro, wa makay appeal di ay diri, wa man ka nasayod. No? Kung nasayod ka, kung appeal ka din nasayod unta ka. O murag ka na, ang ilahang buti pasabot. No? Apan, sa kadtong-adto, sa dihang ning abot na sila sa balangay ng ilang adto, anong sa inihitabo? Wala na'y exclusion. Walay dili pagpa-appeal. Nga dili lang siya bisita, dili siya foreigner. Na insider siya, giingnan siya. No, gihawiran siya sa duha ka mga tinun-an. No? So, sa sinugdan, murabag outsider siya, bisita lang siya, walay appeal, na observer lang siya, wala masayod, pero sa kadtong-adto gipasulod na siya, gihawiran siya, ayaw na lang paglakaw, uban ta dinhi, kita dinhi. Pagkanindot nga diha pa lang sa panaw o sa istorya sa duha ka mga tinun-an nga giubanan ni Jesus sa ilang panaw padung sa Emmaus, doon na nay journey from exclusion to inclusion. Exclusion to inclusion. Na appeal siya. Sa maong dokumento no nga gipasabot sa International Theological Commission, gisulti didto. In fact, today, when growing awareness of the interdependence between peoples forces us to think of the world as our common home, the Church is called to demonstrate that her Catholicity and the synodal way in which she lives and works are a catalyst of unity in diversity and communion in freedom. Unity in diversity, communion in freedom. This is a significant contribution that the life of the synodal conversion of the people of God can make to the promotion of a culture of encounter and solidarity, respect and dialogue, inclusion and integration, gratitude and gift. So sa kining mga pulungan no, siguro makapamalandong na lang gani kita. Di ba sa ato ang pakiguban sa atong pamilya? Wala ba nato na bati nga na ay diversity and communion, no? Bisag kambal na sila sa pamilya, lahig kinaiya kining duha. Wala gyud bisag sa dagway na lang gani, no? Naagyo ila nga lahi. Pero atong gidawat sila nga managlahi. Sa atong mga jikikis pananglit, lahi-lahi gyud na kinaiya, lahi-lahi og taras, no? Diversity and of communion. Pero naay dialogue, naay inclusion, naay solidarity, naay encounter. O sa atong katiling ba, bisan sa atong pagkakursilista, so makita magyud nato nga gawa sa edad nga dili ta parehog edad, no? Gawa sa ato ang mga profesyon nga dili ta parehog profesyon, dili parehog gigikanan asa tang parokya, asa atong barangay. Unsay atong mga nangagi sa kinabuhi, pero nagkatigom ta karon, nagkahiusa ta karon uban sa usa ka tinguha nga kita mamahimong mga na bag-o nga anak sa Dios nga anda mo alagad sa iyang katawhan diha sa simbahan. Dunay panaglahi pero dunay panaghiusa. Mao nang modawat ta ug mutugot ta nga dili ta exclusive kundi inclusive sa matag usa. Walay maingon nga camaraderie kundi naay camaraderie, partisipasyon. Ang maong dokumento sa International Theological Commission mipadayon sa pagpasabot, the concept of synodality is broader than that of collegiality because it includes the participation of all in the church and that of all the churches. Ang kanang muingon mong taw sa hay nga collegiality. Ang kasagaran na associate sa mga obispo, naghiusa College of Bishops, no?
Pero kining synodality di lang mga obispo, mga laiko, bisa katong dili aktibo, no? Gani sa atong mga listening sessions sa atong mga parokya, naapoy mga grupo nga katong dunay hinanakit gipaminaw, dunay mga LGBT pananglit, mga inactive na pananglit, no? Katong mga ningbalhin sa ubang relihiyon, sekta, gipaminaw usab, no? Nay paningkamot niini, no? Nga naman tungod kay ang simbahan nga nagapanaw ngadto sa pagbag-o, ning panaw kita gikan sa being exclusive to being inclusive. Participation. Siguro mga igsoon diha sa atong katilingban GKK ba nato, dinhi sa atong katilingban grupo sa mga kursilistas, usahay mabati gani nato nga naay exclusion tungod kay ang mga sorry to tell this, no, dili man lang ni sa mga kursilistas, bisan sa mga GKK, bisan sa mga kaparian, bisan ang mga pari nga kinsa ganitong medyo senior na, buot gyud nga sila ang buot paminahon. Ang katong nauna, katong medyo dunay kasinatian na, pero katong medyo bata-bata pa lang gani, no, bisa sa mga kaparian na mao na nga apil pud mi ni aning maong pagpamalandong karon. Kumaingon tag conversion, no? So bag-o pa lang ka sa pagpangalagad. So kami kani adtora. Mao nang usay sa ato mga GKK gani, no? Ang mga batanon di kayo usay katingog. Ngano man tungod kay lagi sila mga kulang sa kasinatian, kulang pa sa edad. Naay mga grupo pananglit, mga lectors, commentators baka mga altar boys baka o Knights of Columbus baka o Corpus for Christ o ban pang grupo, no? Usahay mabati sa bag-ong membro nga tungod siya kay bag-o lagi, murag dili pa siya kay ma-in, murag ma-OP, ma-out of place. Kay ngano kini pud laging medyo kardams na ta, karangdamangs na ta, usay mura po mapa-feel nato nga mas nakabalo mi kaysa kamo nga bag-o pa. Mo nang usahay dunay gamay nga tensyon diha sa mga senior versus sa mga neophytes diha sa atong matag grupo. Nindot ni nga kapamalandungan nato ning panahon sa Adbyento, unsa kita kaabli aron nga ang partisipasyon mamahimong panaw sa pagbag-o gikan sa exclusion ngadto sa inclusion, being inclusive rather than exclusive. Ikaduha nga panaw, journeying towards conversion. As Synodal Church, journeying towards conversion. Kining maong panaw posible nga makita nato diha sa listening. Kung may tag listening, a journey from arguing to discerning, no? Arguing to discerning, listening, arguing to discerning. Mabitaw na nga sa sulat ni Santo Papa o kanang gitawag natong Vade Mecum, no, sa pagpasabot ni ining Synodal Church, kanunay ginang gibalik-balik, no, nga ang pamaagi dalan niining maong Synodal Church ni ining panaw nato nga nag-uban ta, mao gid nang pagpaminaw, listening, maminaw ta, maayo ba nang gisulti niya, hinanakit ba na, o unsa ba, pagdaig ba nagpapanaway, paminaw nato. Ngano sa tumong nga panghinaot nga ang Espiritu Santo motabang nato aron ma-discern, masusi nato pag-ayo. Human nato mapaminaw ang tanan, paminawon pud nato ang Espiritu Santo aron masusi nato ang iyahang buti pasabot asa man kita padulong dinhi sa atong pagpanaw isip Kristohanong katilingban. Mo na listening, meaning from arguing to discerning. Ikaduhang panaw ngadto sa pagbag-o. Niingon ang maong dokumento sa International Theological Commission sa pagpasabot unsa ning Synodal Church. Niingon, synodal dialogue depends on courage,
both in speaking and in listening. It is not about engaging in a debate where one speaker tries to get the better of the others or counters their positions with brusque arguments, but about expressing whatever seems to have been suggested by the Holy Spirit as useful for communal discernment, at the same time being open to accepting whatever has been suggested by the same Spirit in the other people's positions for the general good. So, dili gidi ay ni padag-anay ug kinsay mas bright nato. Dili ni pa argumento hayo kinsay mas maayo nato musulti. Dili ni palabwanay kung kinsay dunay pinakahawod nato nga pamaagi. Ang ato di ay pagbag-o, pagpangandam sa pag-abot sa Ginoo, panaw sa pagbag-o, pinaagi sa pagpaminaw, panaw gikan sa arguing to discerning, pagpaminaw. Nidugang ang maong dokumento. We learn how to hear God's voice by meditating on Scripture, especially the Gospel, by celebrating the sacraments, above all the Eucharist, and by welcoming our brothers and sisters, especially the poor. So, unsaon nato pagkat-on nga madunggan nato ang pulong sa Ginoo, pinagi sa pagpamalandong sa balaang kasulatan. Labi na gyud sa ebanghelyo, pinagi sa pag-apil sa mga sakramento, labi na gyud sa santos nga Eucharistia. O pagdawat, labi na sa atong mga kaigsuunan nga mga kabos. Before listening to each other, disciples must listen to the Word. Dugang sa mga dokumento. Before listening to each other, disciples must listen to the Word. Mamati ta sa matag usa, pero unang-una sa tanan, mamati ta, maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Maminaw ta sa iyang gisulti kanato. Maminaw ta sa iyang balaang pulong. Pagkanindot mga igsuon nga nining panahon sa Adbyento, ato nga mapamalandungan nga gikan sa panagsultihanay sa duha ka mga tinunan tatong panaw ngadto sa Emmaus. Mura bag naglalisay sila. Mura bag nagpatasanay sila. Gani mura paganig silang duha pud mo pataas pa, mo argyo, makiglalis pa kang Kristo, pinagi sa pag-ingon nga ikaw ra baday wa masayod niini, naglaom kami nga siya mahimong among manluluwas, labot pa niini ganina ang buntag didto ang among mga kauban. Unya si Kristo po din taon ming tubag ming sagbat, pagkabuang gayud ninyo. Pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyong motoo. Pagkadugay ninyong motoo. Nagpasabot kini mga igsuon nga dili gidi ay padag-anay sa maayo natong mga panghuna-huna kining tanan. Labi na gyud diha sa atong pag-uban sa pagpanaw isip mga Kristiyano. Diha sa atong pag-uban sa pagpanaw isip mga alagad sa Ginoo. Diha sa atong pag-uban sa atong pagpanaw isip mga binunyagan. Diha sa atong pag-uban sa pagpanaw isip naning kamot ta nga mahimong balaan. Mabito na sa atong mga Bible sharing, no? Moingon gyud ta, I, me, mine. No? Ako lang kasinatian. Dili ko muhusga sa uban, dili ko manghambog sa uban, dili ko mangutana sa ilang kasinatian. Asa man ko natandog? Asa man ko na irog? Unsa may mensahe sa Ginoo alang kanako? Nanako kana. Dili kay kita murag mag-indigay, mas maayo tong iyang paambit, mas maayo tong iyang kasinatian, mas lisod ang iyang nasinati. Siya pud to, iya hapon to, ang ako mao pud ni ang ako busa dawato nato ang matag usa. Paminaw nato ang matag usa. Ya imbes nga kita mulabaw ngadto sa uban, nan human nga gipaminaw nato ang uban,
inay nga kita makiglalis, makiglantugi nga kini ang mas maayo, human nato mapaminaw ang tanan atong pamalandungan. Dado nato sa pagampo, unya kitang tanan magapanaw, human nga napaminaw nato ang Espiritu Santo, makahimo kitag desisyon nga mas maayo nga maoy makatabang sa tanan. Nindot nga usa sa mga kanta gani diha sa panahon sa Adbyento, no, nagingon, ang pagdumot ug ang pagkamapahitason nagdala ka namo sa dakong kapildihan. Pagkamapahitason, pagdumot, pildi ang taong madinumtanon, pildi ang taong mapahitason. Mo nang niingon sa English, doon ay panultiyon sa in English, it's better to be kind than to be right. It's better to be kind than to be right. Pwede man nga sakto kita kanon ay bisa sa banaw ga asawa, no? Pwede man nga sakto lagi ka ikaw gi masunod, pero wala na. Napildi na ang pagbati sa imong banaw sa imong asawa. Kung panaw nga panag-uban, nasakitan man ta o nalipay, napildi man ta og nagmalampuson, walay usa diha sa maong panaw nga may mas hawod kay dili ni palabuanay. Mao ni ang conversion, pagbag-o diha sa pagpaminaw, from arguing to discerning. Mo nang niingon bitaw sa in English, no? In winning an argument, remember, you might have won an argument but have lost a friend. You might have won an argument but have lost another heart. Sa mga igsuon, kining pagpaminaway panaw gikan sa argument ngadto sa discernment. Ikatulo nga panaw sa pagbag-o, conversion sa atong sa ulog ni ining panahon sa Adbyento, nindot nga ang atong kinabuhi isip simbahan, labi na gyud moingon tag synodal church, mission kini, mission. Pero kung moingon tag mission, nagpasabot kini from recognizing to entrusting. Mission, a journey from recognizing to entrusting. Di ba dito sa ebanghelyo nga atong gibasa, no? Sa duha ka mga tinun-an sa Emmaus, na-recognize nila ang Ginoo, nabuka ang ilang mga mata, nakaila sila sa Dios. Diin pinaagi sa pagpika sa pan, sa dihang nanihapon sila. Gipanalanginan ni Jesus kining pan, gipikas-pikas ni Jesus, diha pa nabuka ning siga ilang mata, nakaila sila. Uy, si Jesus ang Ginoo man kadto, apan nahanaw dayon siya. Nawala ang atong Ginoong Jesucristo sa ilang pananaw ug ang ilang gihimo. Bisan nawala ang atong Ginoong Jesucristo, nahanaw, nanindog sila dayon ug namalik dito sa Jerusalem. No? Nagpalayo naman unta sila sa Jerusalem, apan ning balik sila sa Jerusalem. Tingali mamalik na unta sila sa ilang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, sa ordinaryong kinabuhi, apan sa dihang nakita, na recognize, na ilhan nila sa Jesus, sila nibati nga gisaligan di sa Ginoo, nibati nga gi-entrust di sa Ginoo ang pagsangyaw, ang misyon, ang pagsangyaw, ang misyon sa pagbalita, pagmantala nga si Jesus tinuod nga nabanhaw gayon. Mo nang niingon sila, tinuod gayud nga nabanhaw ang Ginoo. Mission is a journey from recognizing to entrusting. Mao kini ang panaw nato diha sa pagbag-o, nga human kita makaila sa Ginoo, human nato na sinati ang Ginoo, kita mo panaw aron ang pagsalig sa Ginoo atong puy-an. Ug mosalig pud ta ngadto sa uban. Mosalig ta sa atong isig katawo. Sama nga si Kristo, nganong nahanaw si Kristo diha sa ebanghelyo, wala ni magpasabot nga dili siya gusto nga kung mailhan siya mag-uban
kumailhan siya na agihapon siya dili gani niingon magani siya sa laing parte sa ebanghelyo, I will be with you until the end of time. Ang iyang pagkahanaw nagpasabot nga karon nga nakailan na mo kanako, karon nga nakasinati na kamo kanako, misalig ako kaninyo busa isangyaw ninyo ang maayong balita, panglakaw kamo. O bitaw na sa misa, no, katapos ang bahin sa misa, tapos na ang misa, panglakaw kamo, igisangyaw ang maayong balita, dad-an ninyo ipaambit ang kalinaw o gugma sa Ginoo. Busa kita nga gisaligan sa Ginoo, unta mabati nato nga sama sa mga tinun-an, mubalik ta sa Jerusalem, mubalik ta dito sa mga lugar diin si Kristo gilansang, diin si Kristo lisod nga dawaton sa atong kinabuhi. Dili lang kita mudawat sa panahon nga kita daygon, apan mubalik ta bisan sa mga tao nga usahay dili mahiuyo nato, sa mga tao nga sigilag panaway nato, sa mga tao nga usahay digid mo dawat nato, sa mga tao nga lisod higugmaon, didto nato isangyaw nga si Kristo tinuod gayud nga nabanhaw ang Ginoo. Pinaagi sa atong mga maayong kinaiya, pinaagi sa atong mga maayong nga buhat, pulong buhat ug unahuna diha masinati nila ang presensya sa Ginoo. Mao na niingon ang dokumento sa International Theological Commission pagpasabot sa synodality. Synodality is lived out in the church in the service of mission. Ang panag-uban na nato nga nagpanaw ta nga nag-uban para na siya sa mission. Mao ni atong mission. Ang pagpakig-uban labi na gyud ngadto sa mga tao nga wa pa makaila kang Kristo aron ma-recognize nila ang Ginoo. Every baptized person is called to be a protagonist of mission since we are all missionary disciples. Every baptized person is called to be a protagonist of mission since we are all missionary disciples. Dili lang di ay mga pari, mga madri, obispo, laiko kitang tanan, misyonero ta sa nagkalain-laing pamaagi. Mao gani nga ang atong mission, si Saint Teresa of the Child Jesus, no, giila siya nga patron of the missions, pero naara siya sa kumbinto sa iyang pagkamadre. Ngano man, ang mission de ay mao nang pagbuhat sa gipabuhat sa Ginoo kanato asa ta. Pananglit ikaw sa ka-driver, mao na mission nimo nga tarungon og drive, ihatod imo mga pasahero, serbisyuhan gyud. Ikaw sa ka magtutudlo, mao pud na mission nimo nga ang mga bata bisag face to face ba na, modular ba na o online ba na nga makakat-on sila. O diha isip frontliner mo na mission, dili necessary nga moadto sa layong dapit. Bisan asa kita gibutang sa Ginoo, gipadala kita sa Ginoo. Labi na panahon sa misa, paglakaw kamo og isangyaw ang maayong balita. Wala man ta gipalayas human sa misa lamang nga wala hinungdan, kung dili gipadala kita aron ipaambit ang atong nasinati nga pulong sa Ginoo, ang atong panag-uban diha sa komunyon sa atong Ginoo aron mabati pud ni ngadto sa uban. Ingon ang maong dokumento, synodality is established to energize the life and evangelizing mission of the church in union with and under the guidance of the Lord Jesus, who promised, where 2 or 3 meet in my name, I am there among them. Look, I am with you always, yes, to the end of the world. So bisan paganig nahanaw si Jesus atubangan sa mga tinun-an, kadto nagpasabot nga mingsalig siya, inyo na puding turno, kamo na pud ang mopaila, kamo na mopadayon sa akong buhat, ning salig ako kaninyo, busa saligi ninyo ang matag usa. Kita pod mga igsuon, mauna din ha daw dunay mga panahon sa atong kinabuhi nga mahanaw lamang ang Ginoo, pero ang pagkahanaw sa Ginoo magpasabot nga buot niya nga makabarog ta sa atong kaugalingon, nga kita na usab ang musaksi aron ang iyang presensya ngadto sa uban atong mapaambit. Nabitay ubang mga tao no moingon nga kung wala ko
nagbag-o og nahimong kursilista, wala ko sulayi sa Ginoo. Kung kanusa pa hinuon ko, nagbag-o, nagbinuutan, nagpakasal, nagpabunyag, nasakit hinuon ang akong bana, ang akong asawa, namatay hinuon ang akong nanay, akong tatay, nawad-an hinuon ako sa trabaho, pura pag daw nahanaw ang Ginoo. Pero ang bot pasabot sa Ginoo, kung nabati nato nga daw siya nahanaw sa atong kinabuhi, ning salig siya nga kita makabarog dahil sa atong kaugalingon, og kita usab ang mopakita sa pagsalig sa Ginoo ngadto sa uban. Ning salig siya kanato nga pinaagi sa atong pagbarog sa iyahang pagka-Dios nga atong gituuhan, ang uban usab makasalig kanato. Ug mosalig pud ta ngadto sa uban. Communion made real in the Eucharist spurs us on to mission. Communion made real in the Eucharist spurs us on to mission. Whoever partakes of the body and blood of Christ is called to share the joyous experience of it with everyone. The joyous experience of it with everyone. So sa ato diayng pag-apil sa Santos nga Misa, atong pagkalawat, atong pamalandong sa pulong sa Ginoo, di na magpabilin diha. Ato din ang ipaambit ngadto sa uban. Kita nga nag-apil sa Eucharistia, nagdeboto sa Eucharistia, mahimo pud tatang presensya ni Kristo ngadto sa uban. Bantok ra di ay miingon si Cardinal Bo kadtong 2016 nga International Eucharistic Congress sa Cebu, di gyud ako malimtan, niingon siya man ang representante sa Santo Papa atong higayuna, miingon siya, the Eucharist of the devotee ends in the beautifully decorated altars, but the Eucharist of the missionary makes the street as their altars. Nindot, maayo nga magampo ta, seryoso ta sa Santos nga Misa, pero dili diha kutob. Nga unta pagawas nato human sa misa sa simbahan, nabata sa mall, nabata sa palengke, nabata sa trabahoan. Unta si Kristo atong madala didto pinaagi sa atong pagsaksi sa iyang pagsalig kanato. Pinaagi sa iyahang pag awhag kanato nga kita pod masaligan unta ngadto sa uban. Busa mga igsuon, ang pagkahanaw ni Jesus sa atubangan sa mga tinun-an, tawag kini sa misyon, from recognizing to entrusting. Busa magsaligay kita, musalig kita. Kung hamtong na siya, saligan nato siya. Kung batanon pa siya, musalig ta niya. Kung bago pa siya, musalig ta niya. Kung karaan na siya, musalig ta niya. Pari man na siya o dili, saligan nato nga duna siya kaayo diha kaniya. Nakahinumdum ko nga naayo sa kapari ning ingon nga sa iya ko nung parokya, di lang ako isulti sa parokya ha, naay jikiki sa usa ka adunahan nga subdivision. Ang nindot nga nahitabo mao ni ang katabang sa usa ka panimalay mao'y nahimo nga PSK sa maong GKK. Samtang katong iyang amo sa maong panimalay, membro sa GKK. Pag-abot dito sa balay, of course, katabang siya. Pero pag-abot sa GKK, siya ang pangulo. Musunod po din taon ang iyang amo nga nagsweldo kaniya. Sa balay, sulugoon siya. Muchacha. Pero pag-abot dito sa GKK, siya PSK. Ning sunod pod ang iyang amo. Ingon niya na ang kanindot nga kasinatian. Tungod kay bisan pa gani sa yano nimo nga gihimo, ikaw nga gisaligan, ikaw pod makasalig pod ngadto sa uban. Busa hinaot nga maupod ni ang atong masinati na ay grupo pod sa charismatic community, no, nga akong nailhan nga gikan sa pagka-elder niya kay natapos naman yung termino, ning balik sa pagkayano nga membro, mualsa na po din taon siyang bangko. Mutabang na yung taon pagpanglimpyo panahon sa ilang gathering, katupatong walay pandemic. So pagkanindot ba nga sination, pagkanindot nga
pagsalig ngadto sa matag usa nga atong mission di ay pwede tang moingon nga nahanaw na ang atong Ginoo nan nisalig siya kanato, kita pod mosalig puta sa matag usa kanato. Busa nindot mga igsuon nga kining maong panaw sa mission is a journey from recognizing to entrusting. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo atong takupon kining maong pagpamalandong nato as synodal church, journeying together towards conversion. It is a journey of participation from exclusion to inclusion. It is a journey of listening from arguing to discerning, and a journey of mission together from recognizing to entrusting. So, sa document mingingon sa document sa International Theological Commission mingingon, so in carrying out her mission, the church is called to constant conversion. So mapadayonon gyud, which is a pastoral and missionary conversion too. This involves renewing mentalities, attitudes, practices, and structures in order to be ever more faithful to her vocation. Panahon sa Adbyento, tawag ni sa pagbag-o. Ang atong panaw, isip Synodal Church, ingon dinhi, the church is called to constant conversion. Renewing mentalities, attitudes, practices, and structures in order to be ever more faithful to her vocation. Hagit ni alang nako, hagit alang ninyo, hagit natong tanan. Busa hinaot nga magmata gayud kita kay moabot na siya. Pagmata na, moabot na siya. Busa mga igsuon, hinaot unta sa katapusan kining atong panaw sa pagbag-o isip Synodal Church aron maandam kita pag-abot sa Ginoo, kitang tanan mag-uban. Hinumduman nato usa ka African proverb nag-ingon, if you travel alone, you walk fast. If you travel with others, you walk far. If you travel alone, you walk fast. If you travel with others, you walk far. Daghang salamat kaninyong tanan.
Relax your face. Relax your shoulders. Relax your whole being now. You are going to enter a sacred and holy space where your mind will be quiet, where your body will be still, and where your heart will be peaceful. And as you inhale deeply and exhale slowly, allow me to accompany you in that place of rest, a place of stillness where you can be silent, simple, and serene in your prayer. Pay attention to your breath as you inhale deeply, exhale slowly. Inhale, exhale. If you are seated on a chair, sit with your spine straight. Or if you're lying down, just relax and drift into a quiet, peaceful slumber as you allow my voice to accompany you now in the sacred space we call silence. God is in the silence, and silence is our great teacher. Rest now. If you are tired and weary, this is your time to pray. As Jesus said, "Come to me, all of you who are tired and are heavily burdened, and I will give you rest." And so rest your mind from thinking. Rest your body from moving. And rest your heart from all anger, all resentments, all emotions that will bring in noise to your life. And as you close your eyes, and as you rest your whole being now, listen to what Jesus has to say to you today. Have no fear. Be not afraid. Be healed. You are forgiven. I will not leave you orphans. You are loved.
Come to me, all of you who are tired and are heavily burdened, and I will give you rest. I'm going to ring the bell 3 times now. And as you hear the sound of the bell, go down deeper and deeper in this experience of quiet and stillness. Relax. Rest. Renew your life. The gift of contemplative prayer is the gift of inner change. And this time, you feel beautiful. You feel loved. You are forgiven by the mercy of God. And you will find rest. You will open your life with a flow of abundance. And you will find God in every event that happens to you. No blame, no judgment, no criticism, no condemnation, just love. Just love. Just love. I will now be quiet as you continue to inhale deeply and exhale slowly. Pay attention. You are alive. You are alert. You are aware. And you feel God's blessings falling upon you now, bringing you the gift of healing, the gift of joy, the gift of oneness with everything. Oneness with yourself, with your God, with the whole universe. You are special. You are loved. And you are a beautiful person. Do not doubt. Just believe. Because with God, nothing is impossible. And you now find healing, blessing, and forgiveness. Continue to inhale deeply. Exhale slowly. You can now drift into a peaceful sleep. Or you can go paying attention to your breath as you allow the silence to be your teacher. Inhale, exhale,
Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. God bless you now. God bless you now. Coming up slowly now, with a great sense of peace and joy in your heart. You will come back revived, refreshed, restored, recreated, and deeply rested. You will now hear the bell. And as you hear the sound of the bell, you will slowly wake up with a great sense of joy in your heart. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, it is now, and ever shall be, world without end. Amen. Thank you, Lord, for the gift of life, for the fresh new day, and a new beginning. Thank you, Lord, for the rising sun, for the clouds above, the plants and trees below.